Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng 1PH. Title, Lousy Script, hindi pang award winning. Yan. Nagsalita na po si Auntie Claire Castro tungkol sa pag-deliver di umano ng malita ng mga ex-marine sa mga government officials na pinangungunahan ni President Bongbong Marcos, Romualdez, Sandro, Soto at iba pa. As expected, ito na ang ating Auntie Claire Castro pinapasinungalingan. Marcos daw po ang mastermind sa pag-idadala ng mali-malitang pera sa bahay ni President Marcos and then ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo. Kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumunto sa kanila matapos ang press briefing or press con. You know. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kayo? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe hindi kayo magugulat. Same people. May mawala mang balang kasuhan ng palasyo. Yes! Ang nagpapakalat ng sinasabi ng fake information o kasinungalingan. Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Ayos! Si Mike Defensor po, ano po ang, wala po ba kayong balang kasuhan? Or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Okay. Another matter is naman po, ma'am, na si Marcos daw po ang So, sabi ko na nga ba pasinungalingan. Tingnan natin ang nag-react. Alan Del Monte. Ngagba is Lord of the Rings, Blood and Ghost Projects with Claire the Ewoks. Daniel Sabalza. Ano pa bang asahan natin na sagot ni Ante? O, yun na yun. Daryl Garcia. Ito na siya. June Marquez. May resibo na nga, gane. Daw, miniha. Di pala. Ba't malungkot ka? Hindi niya kaya banggitin ang amo niya. Ikaw ma-award sa 2028. Obligasyon din ng INBE na imbestigahan kung totoo ba o hindi ang mga nagpapahayag. Correct! Hindi yung imbestigahan lang dahil automatic sinungaling. Okay, may magandang post ni Attorney Anthony Lodalbi Vista tungkol niyan. Yung pagsasalita ng mga Marines, sabi niya, iba yung question of credibility and question of truth. Hindi pa pinag-uusapan yung truthfulness ng kanilang aligasyon. Ang unang tinitignan, are they credible? Ano yung mga circumstances o factors na titignan kung credible bang nagsasalita? Una, yung sabi ni Attorney Vista is yung dami nila, yung 18. Mahirap, sabi niya, kung nag-iisa ka lang na nagsasabi na assuming manufactured o scripted, okay lang yun dahil ikaw lang mag-isa Kailan kung sa dami nila yung 18, mahirap yun. Kung manufactured yung kung scripted, delikado na magkakasalungat yung mga sinasabi nila.
Kaya ang punto ni Atty. Vista is, credible yung 18 dahil sa dami nila mahirap mag-manufacture. Mabubuking sila, hindi sila magkatugma-tugma. And I agree. Ano ba? Marami siyang sinasabi eh. Ako lang, yung incentive o motive. Anong incentive nila? Pwedeng binayaran sila ng malaking halaga. Sino naman ang magbabayad sa kanila? Duterte, nako, naghihirap na ang mga Duterte ngayon. Ang Vice President, kinaltasan ang kanyang pondo sa opisina, halos wala. Kaya ko, examining their motive is, wala akong makitang political motive o binayaran sila. Naniniwala ako sa kanilang pahayag na bakit sila ngayon lang lumabas. Kasi, paliwanag nila, mula nung lumabas si Orly Gutesa, nagsimula na rin ang pananakot sa kanila. Natatakot ang mga mastermind na baka susunod silang magsalita. Kaya ginigipit sila. Dahil ginigipit, ayun, nag-decide na magsalita na lang, magkaisa na lang sila at lalaban. Does it make sense? To me, it makes sense. Dahil wala silang mapapala sa pagsasalita. Whatsoever. Tingnan nyo si Master Sergeant Orly Gutesa, nasaan na siya ngayon? Walang nakakaalam. Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. So ito ngayon, dahil 18 sila, mahirapan kayo. At igorgor nyo ang 18, sabay-sabay. There is unity, there is strength in numbers. Unity and strength. Oh. So, sige, Auntie Claire. Banat pa. Kung ano ang itinanim, yan ang aanihin. You can deny all you want, but ang taong bayan, hindi bobo, hindi kung anong sinabi na sinungaling, maniniwala. Ako, I have made up my mind. Naniniwala ako sa 18 Marines na ito. Saludo ako sa kanila. Huwa! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gid siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan mo og yero. So mga dako na gid kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya oh. So gisapaw-sapaw na untang yero. Apandi na gid ba kaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gid kayo. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Karon o karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan ng itsura? Kuan 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa dayon yung panginabuhian? kuan ra lagi. Pag-umara, Mag-umara. mag-uma, So walay kita gihapon. wala Naa na kay estudyante. naa So pila na kabuk ang imong anak di ay? duha Duha na. So tanan na naga-eskwela. kana pang isa. Ang isa pa ang ga-eskwela. So dugay na gyud ang kuan kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Oh, mag-antos na gid mi. Eh wala naman gid mi kay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakaabot mo. Nakabot po ng hinabang. Salamat gid kayo kay kung pag
maglungag mi ani di na gid mi ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Mm. Salamat gid kayo tabang sa sin. Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amo. Salamat kayo. Kayo.